Masayang-masaya sina James at Meowth ngayong araw dahil magandang araw ito para hulihin ang Pikachu ni Ash. Gayunpaman, iniisip ni Jessie na dapat muna silang mag-relax. Pati ang Wobbuffet ni Jessie ay nagre-relax din at naiinis sina James at Meowth sa kanilang katamaran. Habang iginigiit ni na James at Meowth na pag-usapan ang kanilang mga estratehiya, biglang may umatake sa kanila na nagpatalsik sa kanila palayo. Masaya rin sina Ash at Pikachu dahil magandang araw ito para sa pagsasanay. Habang naghihilamos sina Ash at Pikachu gamit ang tubig na dala ng lotad ni Brock sa ulo nito, nagsisipilyo naman sina Max at May habang si Brock naman ay nagsisimula ng magluto ng almusal. Sinasanay ni Ash ang kanyang mga Pokemon para sa konsentrasyon dahil nagawang sanayin ni Broly ang kanyang Pokemon na ilihis ang lakas ng atake ng kanilang mga kalaban sa pamamagitan ng pag-surf. Habang binababad ni Max ang mga damit, nagulat si May na nagsasanay si Ash dahil akala niya ay nakaupo lang sila. Kinumpirma ni Brock na nagsasanay sila dahil kailangan ni Ash ng kalmadong isip at pasensya sa halip na isang diskarte. Nagsimulang mag-react ang telo ni Ash sa paparating na alon, pero pinakalma ito ni Ash dahil masyado pang malayo ang alon. Nang tatama na ang alon ay umalis ang lahat, pero huli na sila at nabasa sila ng alon. Ipinaalala ni Ash sa kanyang mga Pokemon na kailangan nilang sanayin ang teknik na ito para matalo si Broly ng maayos. Nagrereklamo sina May at Max dahil si Ash ay masayang nagsasanay samantalang sila ay naglalaba, pero ipinaalala ni Brock sa kanila na ang pagsasanay ay hindi laging tungkol sa Pokemon. Habang pinapatuyo nila ang mga damit ni Ash, ginawa ni Ash at ng kanyang mga Pokemon ang pagsasanay ng isa pang beses. Nakaiwas sina Ash, Pikachu, at Tailo, pero si Trico ay tinamaan ng alon dahil hindi ito nakapag-react sa tamang oras. Nakita ni na May at Max na mali ang timing ni Trico, at nagtaka si Ash kung bakit hindi sila nagiging mahusay sa kabila ng lahat ng kanilang pagsasanay. Sinabi ni May na dapat pang magsanay si Ash, kaya nainis si Ash at sinabing dapat ding magsanay si May para sa mga contest. Sinuportahan ni Max si Ash, pero inamin ni May na nagsimula na siyang magsanay ng kaunti. Sinabi ni May na kasama sa pagpapahanga ng mga judge ang magandang pagpapalabas ng Pokemon sa Pokeball nito. Umikot si May at inilabas sina Torchic at Wurmple, pero kung ano-anong galaw lang ang ginawa ng mga ito. Sinabihan ni May sina Torchic at Wurmple na umikot at sumayaw gaya ng ginagawa niya, pero hindi pa sila nasanay ng maayos para magawa yun. Ipinaalala ni Max kay May na hindi siya maaaring maglabas ng dalawang Pokemon ng sabay, habang sinabi naman ni Brock na hindi maaaring sumayaw si May dahil ang atensyon ay dapat mapunta sa Pokemon. Inamin ni May na nakuha niya ang kanyang estilo sa pakikipaglaban ni Steven, na sinang-ayunan naman ni Ash dahil maaari talagang magamit ang estilo ni Steven sa mga contest. Biglang may naghukay sa ilalim ng kanilang tent na naging sanhi ng pagkakasira nito. Gagamit na sana ng Thunderbolt si Pikachu pero baka masunog nito ang tent, kaya ginamitan na lang ng Wurmple ni May ang magnanakaw ng string shot para pabagalin ito. Sinubukan ng Wurmple na hilahin ang magnanakaw pero napakalakas nito kaya natangay ang Wurmple. Tinulungan ni Trico ang Wurmple pero nakakagalaw pa rin ang magnanakaw. Tumulong ang lahat para pabagalin ang magnanakaw pero nakagalaw pa rin ito at mas lalo pang bumilis. Pumunta sa dagat ang magnanakaw na naging sanhi ng pagkahulog ng lahat sa tubig. Nabasa ang mga damit at pagkain ng mga bida at nagtaka sila kung anong Pokemon yun. Sinabi ni Brock na inangkin na ng Pokemon ang lugar bilang teritoryo nito at babalik ito. Kumpiyansa si Ash na mahuhuli niya ang Pokemon kahit na iniisip ni May na masama itong ideya dahil mapanganib ito. Ipinaalala ni Brock kay May na kailangan nilang mag-camp dito kaya kailangan nilang malaman kung ano ang kanilang makakasagupa. Inaya ni Ash sina Max at Brock na hanapin ang mahiwagang Pokemon na ito na naging sanhi ng pagbuntong hininga ni May dahil sa kawalan ng pag-asa. Ang Team Rocket na napatalsik ng atake kanina ay nagtaka rin kung ano ang umatake sa kanila. Nang tatawagin na ni Jessie ang Wobbuffet pabalik, nakita niya ang parehong bagay na umatake sa kanila kanina. Pupuntahan sana ito ni Jessie para makaganti pero naapakan niya ang isang Pokemon na Loudred na nagpatalsik sa kanila sa pamamagitan ng pagsigaw. Kinagabihan, hindi pumupunta ang Pokemon sa pain na inilagay ng mga bida, kaya inisip ni Brock na ang pagkaing inilagay nila ay hindi kaakit-akit para sa Pokemon. Nababagot na si May sa paghihintay kaya sinabi ni Ash kay May na sa paraang ito ay nagkakaroon sila ng konsentrasyon at pasensya. Iminungkahi ni Max kay May na matulog na lang sa tent pero natatakot si May na baka atakihin siya ng Pokemon. Narinig ni Pikachu na dumarating na ang Pokemon, pero huli na nang napagtanto ni Ash na nanggagaling pala ito sa likuran nila kaya lahat sila ay napatalsik. Kinain ng Pokemon ang pain na pagkain at hinabol si May. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt pero pumasok ang Pokemon sa isang butas. Kinabukasan ay pagod ang mga bida dahil hindi sila nakatulog sa buong magdamag. Nagreklamo si May at nagtaka kung bakit hindi pa sila lumilipat ng ibang lugar. Tumanggi sina Ash, Max, at Brock dahil marami na silang paghihirap at bukod doon ay nakita na ni Ash ang pulang sungay ng Pokemon.
Kumpiyansa si Ash na kung nangyari ito ng minsan, mangyayari itong muli. Walang alam si May tungkol sa tula na yun na ikinagalit ni Max habang ipinapakita ang libro ng tula ni Professor Oak. Nagsimulang maghukay ng mga butas ang fortress ni Brock para mahuli ang Pokemon, katulad sa mga plano ng Team Rocket. Alam ni na Brock at Ash kung paano gumawa ng mga butas dahil matagal na silang nahuhulog sa mga ito. Hindi nagustuhan ni na May at Max na ginagaya nila ang Team Rocket. Kinagabihan, ipinaliwanag ni Brock na naghukay sila ng mga butas at maglalagay pa sila ng mas maraming pagkain para maakit ang Pokemon sa butas. Pagkalipas ng ilang sandali, nakita ng mga bida na may dumating na nababalutan ng damong dagat at kinakain ang pagkain ng Pokemon. Napansin ng mga bida na hindi ito ang parehong Pokemon na nakita nila kahapon, pero nang makita nilang masaya itong kumakain ay naglagay pa si Brock ng mas maraming pagkain para akitin ang mga ito. Sinundan ng mga Pokemon ang pagkain at nahulog sa isang butas. Pumunta ang mga bida para tingnan kung ano ang nahuli nila, pero nagsimulang magkomento ang mga Pokemon kung paano sila nahulog sa butas ng iba at nagulat na narito ang mga bida. Nalaman ng mga bida na ang mga Pokemon pala ay ang Team Rocket lang na nababalutan ng damong dagat. Tinanggal ng Team Rocket ang damong dagat at nagsimulang banggitin ang kanilang motto pero sinabi ni na May at Max na kaawa-awa ang ginagawa ng Team Rocket, habang nagalit naman ang Team Rocket at sinabing sila dapat ang naghuhukay ng mga butas. Gayunpaman, dumating ang totoong Pokemon at pinatalsik ang Team Rocket. Habang papunta ang Pokemon sa pain na pagkain, gumamit si Pikachu ng Quick Attack para atakihin ito, at natuklasan nila na ang magnanakaw ay isa palang Corphish. Napagtanto ni Brock na dahil sa agresibong personalidad ng Corphish, inaatake nito ang lahat at ang sinumang nakaharang sa daan nito. Matapos makita kung gaano ito kalakas, determinado si Ash na hulihin ang Corphish. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt pero iniwasan ito ng Corphish at gumamit ng Bubble Beam na nagpatalsik kay Pikachu. Naghukay ang Corphish at muling inatake si Pikachu. Gumamit si Pikachu ng Iron Tail pero hinawakan lang ng Corphish ang buntot ni Pikachu. Iwinasiwas ng Corphish si Pikachu sa hangin at inihagis ito sa mukha ni Ash. Napagtanto ng mga bida na ginamit pala ng Corphish ang bilis at lakas ni Pikachu para mapabagsak ito. Inilabas ni Ash si Trico na sa utos ni Ash ay naghintay lang na umatake ang Corphish. Inisip ni na May at Max na hindi ito ang pinakamagandang ideya, pero sinuportahan ni Brock si Ash at sinabing panoorin na lang nila kung ano ang mangyayari. Habang sumisikat ang araw, umatake ang Corphish gamit ang Bubble Beam pero nasalag ni Trico ang atake gamit ang kanyang buntot. Gumamit ang Corphish ng Crab Hammer pero kinontra ito ni Trico ng Quick Attack at tuluyang pinabagsak ang Corphish gamit ang Pound. Inihagis ni Ash ang kanyang Pokeball at nahuli ang Corphish. Nagpasalamat si Ash kay Trico sa tulong nito, habang sina May, Max, at Brock ay natutuwa na naging kalmado si Ash sa gitna ng laban dahil kung hindi ay natalo sana siya. Inilabas ni Ash ang Corphish at binati ito. Kinamayan ng Corphish si Ash pero masyado itong malakas at naihagis nito si Ash. Napakintab ni Ash ang kanyang mga Pokeball para sa susunod na gym battle. Sinabi ni Max na dapat gayahin ni May si Ash, na ikinainis naman ni May. Sinabi ni Ash sa kanyang mga Pokemon na magsasanay sila hanggang sa sila ay maging pinakamahusay, at masayang sumang-ayon sa kanya ang mga ito. Kumain si Corphish ng ilang damong dagat na may nakataling lubid. Sinubukan itong balaan ni Ash na magkakasakit siya kung lahat na lang ay kakainin niya, pero napatalsik si Ash ni Corphish sa isang puno at tumakbo palayo. Maya-maya, ipinakilala ni Ash si Corphish sa ibang mga Pokemon, pero sinimulan silang atakihin ni Corphish. Nagalit si May sa pag-atake ng Corphish sa lahat, pero sinabi ni Brock na ganoon talaga bumati ang Corphish sa mga tao at Pokemon. Habang ang lahat ay kumakain, nag-aalala si May para kay Wurmple dahil hindi ito kumakain. Sinubukan ni May na kumbinsihin ang Wurmple na kumain, pati si Torchic ay nag-alok din ng pagkain, pero tumanggi ang Wurmple. Kinain ni Corphish ang pagkain, kahit na nagbabala si Ash na hindi dapat ito nagnanakaw sa iba. Biglang hinuli ng Team Rocket ang Pikachu ni Ash. Gaya ng dati, hindi makagamit si Pikachu ng mga electrical attack dahil sa shockproof na hawla. Ginamit ng Wurmple ang string shot para itali ang balon at mahila ito ng mga bida pababa. Nilakasan ng Team Rocket ang apoy para lalong tumaas ang balon. Sa utos ni Ash, tumulong si Corphish sa kanila, pero hindi sinasadyang nagupit nito ang tali. Dahil dito, tumalsik ang Team Rocket na dala pa rin si Pikachu. Nagalit si May kay Corphish pero ipinaalala sa kanya ni Max na inutusan ni Ash si Corphish na tumulong. Agad na tumakbo ang mga bida para iligtas si Pikachu at harapin ang Team Rocket. Gumamit si Corphish ng Bubble Beam na naging sanhi ng pagkabitaw ng Team Rocket sa hawla ni Pikachu. Inilabas ni James ang Cacnea para lumaban, pero yumakap lang ito sa kanya, kaya ang Seviper na lang ni Jessie ang kumuha sa hawla ni Pikachu. Ganun pa man, gumamit ang Wurmple ni May ng string shot sa hawla kaya nagawa nila itong mahila.
Nabawi ni Ash si Pikachu habang pinuri naman ni May ang kanyang Wurmple at tinawag itong pinakamagaling sa lahat. Nainis si Jessie at inilabas din ang kanyang sariling Wurmple at sinabi kay May na ang Wurmple niya ang mas magaling. Habang nakikipagtalo si Jessie, parehong nagliwanag ang dalawang Wurmple at nag-evolve sa dalawang Silcon. Napansin ni na James at Meowth na lila ang kay Jessie at puti naman ang kay May dahil ang totoo ay nag-evolve ang Wurmple ni Jessie sa isang Cascon, pero nagpa siya silang wag nang sabihin ito kay Jessie. Sumugod ang Cacnea, pero gumamit si Corphish ng Crabhammer para kontrahin ang atake nito. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt para patalsikin ang Team Rocket palayo. Nagdiwang ang lahat sa tagumpay, pero biglang natumba si Corphish at nang tingnan ito ni Brock ay nalaman niya na may lagnat ito. Dahil naiwan ni Ash ang mga Pokeball niya sa tent, nagpa siya siyang buhatin na lang si Corphish papunta sa Pokemon Center kasama si Pikachu, habang babalik naman ang iba sa kanilang camp para maghintay sa kanya. Lalong umiinit si Corphish, kaya binigyan ito ni Ash ng malamig na tubig para mapababa ang lagnat nito. Gutom na si Ash, pero nakakita si Pikachu ng ilang Pecha Berry kaya kumuha sila nito. Gayunpaman, hindi sinasadyang naapakan ni Ash ang isang Shroomish na gumamit ng Stun Spore, kaya napilitan si Ash na tumakbo kasama sina Pikachu at Corphish. Habang nagluluto si Brock ng stew, umaasa si May na nakarating na si Ash sa Pokemon Center. Nakita ni Ash ang bayan ng Dewford sa kabilang panig ng ilog. Nang patawid na sina Ash at Pikachu sa ilog, hinarang sila ng isang grupo ng mga Carvana. Nakakita si Pikachu ng isang bangka at ito ang ginamit nila para makatawid. Muling lumitaw ang mga Carvana, pero gumamit si Pikachu ng Thunderbolt para pasukuin ang ilan sa kanila. Mas marami pang Carvana ang lumitaw at kinagat ang bangka, kaya napilitang bumalik si Ash sa pampang. Tumakbo sina Ash at Pikachu at nakakita ng tulay, pero sira na ito. Kaya naman inilagay na lang ni Ash sina Pikachu at Corphish sa isang tabla habang tinatawid niya ang ilog. Hinabol ng mga Carvana si Ash, pero nagpatuloy pa rin siya. Tumalon si Pikachu sa pampang at gumamit ng Thunderbolt para pigilan ang mga Carvana. Lalo pang dumami ang mga Carvana habang kinukuryente sila ni Pikachu, kaya ang iba dito ay inaatake na si Ash. Nakita ni Corphish na natatamaan sina Ash at Pikachu ng mga Carvana dahil pinoprotektahan siya nito. Gumamit si Corphish ng Bubble Beam para atakihin ang mga Carvana. Hindi nagtagal, nakarating sina Ash at Pikachu sa kabilang panig, masaya sila dahil nagtulungan sila bilang isang team. Maya-maya, nakarating na si Ash sa Pokemon Center at nagamot na ni Nurse Joy si Corphish, kaya magiging maayos na ang lahat, pero nagtaka si Nurse Joy kung bakit kumain ng lubid si Corphish. Balik sa kampo, habang nagpapahinga ang lahat, may narinig silang ingay. Pumunta sina Brock, May, Max, Tailo, at Trico para tingnan ang ingay, iniisip nilang isa itong Aron, pero nagtaka sila kung bakit ito narito sa dalampasigan. Nakakita si May ng isang tape recorder. Pinulot ito ni Brock pero lahat sila ay biglang nakulong sa hawla maliban kay Tailo dahil isa pala itong bitag na inihanda ng Team Rocket. Natuwa ang Team Rocket dahil nahuli nila ang mga bubuwit pero nakitang wala rito si Pikachu at ang isa pang bubuwit, kaya sinabi ni May sa tatlo na kanina pa nakaalis si Ash. Napagtanto ni James na hindi na-activate ang isa sa mga bitag at tinapakan ito, na naging sanhi para ma-activate ang ikatlong bitag na nagkulong sa Team Rocket. Sinubukan ni Trico na makawala gamit ang pound, pero hindi ito gumana, dahil ayon sa Team Rocket ay hindi nabubuksan ang hawla mula sa loob. Nakipagtalo sa kanila si May, sinabing hindi nila dapat ipagmalaki yun dahil pati sila ay nakulong din, habang tumataas ang tubig ng dagat. Samantala, habang natutulog ay sinabi ni Ash na natutulog na si Corphish na gamitin ang Crabhammer, kaya marahang pinalo ni Corphish si Ash sa ulo. Nakita ni Brock na tumataas na ang tubig at habang nag-iisip siya ng gagawin, nakita niya ang tape recorder at si Tailo. Kinabukasan, habang kinakamusta ni Ash si Corphish, biglang dumating si Tailo na dala ang tape recorder. Narinig nila sa tape ang tinig ni Brock at ng iba pa, na humihingi ng tulong kay Ash. Halos malubog na sa tubig sina Brock nang dumating sina Nurse Joy at Ash na inutusan si Corphish na gamitin ang Crabhammer para sirain ang mga hawla. Pagkatapos, nagpasalamat ang Team Rocket pero agad din silang kumilos para nakawin si Pikachu. Gumamit si Pikachu ng Thunder at gumamit si Corphish ng Bubble Beam na muling nagpatalsik sa Team Rocket. Habang sinusubukan ni Brock na makipag-flirt kay Nurse Joy, nagpasalamat sina May at Max kay Corphish na nagpasalamat din sa pamamagitan ng pag-atake sa kanila at nadamay pa si Brock. Nagkomento sina May at Max na dapat matuto si Corphish ng tamang pagpapakita ng pasasalamat.